Ang karugtong ng nakaraan, samantala, kinagabihan sa palasyo. Kasalukuyan sa kalaliman sa ilalim ng bilog na buwan. Habang himbing na natutulog pa rin ang dakilang komandante. Maya-maya pa ay mababanaag ang tila ulap sa kanyang paningin. At tila ba may naririnig na tumatawag at sinabi, dakilang komandante. Bahagyang gumalaw ang daliri nito, muling tumawag uli ang ating bida. Dakilang komandante, unti-unti iminumulat ang kanyang mga mata. Nakangiti na sinabi ng ating bida, nakatulog ka ba ng maayos? Nang tuluyan ng damilat ang mata ng dakilang komandante ay bahagyang napangiti ito at sinabi, brat ka. Akala ko nakikita ko si Hebay Watchang, sinabi ng ating bida, humihingi ako ng paumanhin. Note, Hebay Watchang, isang itim at puti na impermanence, ay dalawang Diyos sa Chinese folk religion na namamahala sa pag-export sa mga espiritu ng mga patay sa kabilang buhay. Bahagyang inangat ng dakilang komandante ang kanyang ulo at sinabi, ngunit bakit masakit? Sabay napadaing ito sa sakit, napahawak ito sa kanyang tiyan na kaka-opera pa lamang. Ngunit hinawakan ng ating bida ang kamay ng dakilang komandante upang ito ay pigilan. At sinabi, hindi mo dapat hawakan ang sugat, binuksan ko ang iyong tiyan at hiniwa ang iyong tiyan at muli kong ibinalik ito. Kaya ang dapat mong gawin sa ngayon ay ganap kang magpahinga. At sa mga oras na ito, pansamantalang hindi ka pa komportable. Ngunit kinakailangan mong tiisin ito, kailangan mo rin bantayan kung ano ang iyong kinakain, at mag-ehersisyo ng masigasig. Parang iiyak naman sa sakit ang dakilang komandante at sinabi, sobrang sakit ngayon, gaano pa ba ito kalala? Napapikit ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ang pagtaas ng pag-ulit para sa stage 2 gastric cancer ay 20 hanggang 30%, hindi naman pwedeng dumaan ka sa karagdagan na chemotherapy, dahil hindi naman uso ang chemotherapy sa panahon na ito, kaya dapat palaging obserbahan ang kanyang pag-response. Matapos ay sinabi, aalagaan kita hanggang sa mga susunod na buwan, upang masusi kung masuri ang iyong katawan sa loob ng 3 buwan. Isa sa bawat 3 buwan para sa susunod na 2 taon, at minsan sa bawat buwan para sa 3 taon at pagkatapos noon. Ay kung malalagpasan mo ng ligtas ang susunod na 5 taon, ay tatamasahin mo ang himala ng langit. Napatingin ang dakilang komandante, matapos ay ngumiti ito. Ang ngiti ay unti-unti naging halakhak, hahaha. Ang halakhak ay agad napahinto sa pagkirot ng sugat nito. Napakagat ito sa labi, matapos ay muling humalakhak ito. Matapos, ay muling napadaing sa sakit, agad nataranta ang ating bida, at sinabi, amin Panginoon pakiusap huminahon ka. Ngumiti ang dakilang komandante, ngunit nandoon pa rin ang kirot at sinabi, wala ni isa man, na manggagamot na makapagpagaling sa akin. At kahit si Pion at Thang, at banal na may kasanayan na manggagamot ay nagsabi sa akin na kalahating taon na lang ang natitirang araw ko. Subalit nalampasan mo sila, at ngayon ay nagdadaldal ka tungkol sa himala ng langit, sa tingin mo ba hindi ako dapat matuwa? Nanunumpa ako sa iyo, at sa ilalim ng aking pangalan, ang kayamanan at ang kaluwalhatian ay sa iyo sa hinaharap. Kaya gusto kong mag-alok, sinabi ng ating bida. Humihingi ako ng paumanhin, dakilang komandante. Inangat ng ating bida ang kanyang 2 kamay, upang magbigay ng respeto, at muling sinabi, walang uri ng kayamanan at kaluwalhatian ang hihigit pa sa pagliligtas ng buhay na ipinagkaloob ng langit. Yumuko ito at muling sinabi, kaya balak ko po na patuloy na magsabi sa pasyente sa hinaharap. At sana po ay hindi kayo magagalit at pagbigyan ng hiling ng munting lalaki na katulad ko. Kaya maaari po ba na alagaan ang inyong kalusugan at agad na putol ang sinasabi ng ating bida nang sinabi ng dakilang komandante, teka lang. Sandali, sinabi ng ating bida, kailangan niyo pong magpahinga ng komportable, sabay nagmadali itong umalis at sabay sarado ng pinto ng silid. Naiwan na nagtataka, ang nakahiga na dakilang komandante. At sinabi sa kanyang nagtatakang kaisipan, bakit ganoon ang naging kilos niya? Lumipas ang mga araw at linggo, sa tirahan ng ating bida. Nagulat ang kanilang lingkod na kasalukuyan nagwawalis ng bakuran. Nakangiti ito at sinabi, Young Master Fu, ang tagal na rin. Nakangiti rin na dumating ang ating bida sa kanilang tirahan at sinabi, matagal na rin na hindi tayo nagkita, Kuya Wang Sam.
Sinabi ng ating bida, hindi pa mahirap ang magpasama. Kuya, sinabi ni Wang Sam, ayos lang trabaho ko naman yun, hahaha. Agad naman bumukas ang pinto at niluwanon ang kanyang kuya Huafo, at natutuwang sinabi, Fu, narito ka pala. Tumingin ang ating bida, at sinabi, Kuya, agad nagpaalam ito sa kanilang lingkod, at inakbayan naman ni Huafo, ang ating bida, sinabi ng ating bida, pasensya na, naatraso ako ng dating. Ayos lang, ang mahalaga ay narito ka na, mabuti pa ay pumasok na tayo at maglaan ng oras para makapag-usap. At nang makapasok sa loob ay agad naghanda ng mainit na tsaa. Agad nang umusta ang ating bida sa kanilang nanay, at sinabi, kumusta na nga pala si nanay? Pumasok sa isipan ni Huafo, na ang kanilang ina ay kasalukuyan na aktibo sa pagsasayaw, at sinabi, siya ay nasa maayos na kalagayan, inimbitahan pa niya ang lahat ng mga kamag-anak natin at nagdadaos sila ng piging. Tila naman natuwa ang ating bida sa nalaman, at sinabi, haha, si nanay. Ngunit ito ay nakakagaan ng loob, nakangiti sabi ng kanyang kuya, oo, at ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Siya nga pala, maiba tayo, nagamot mo na ba ang tiyuhin ng kanyang kamahalan na nasa kritikal na kondisyon? Sinabi ng ating bida, yun ba? Humigop muna ang ating bida ng tsaa, at sinabi, ang sakit na yon ay isang cancer. Mabuti na lang at naging maayos ang operasyon, agad nang laki ang mata ng kanyang kuya, napangga nga ito na hindi makapaniwala, at sinabi, ano ka mo cancer? Napagaling mo ang cancer? Tuloy pa rin ang ating bida sa pag-inom ng tsaa, na tila ba, wala lang sa kanya, at sinabi, sa ngayon ay kailangan ko muna siyang bantayan ng maigi. Sinabi ni Huafo, na balitaan ko na ang dakilang komandante, na ang mga pabor nito, na sa kabila lahat ng ito ay napaka-istrikto. At narinig ko na bibigyan ka sana niya ng malaking gantimpala, di ba? Sinabi ng ating bida, oo, ang sabi niya sa akin, ay pupunta siya upang ipakilala ako sa kanyang kamahalan na emperador, ngunit tumanggi ako, agad nagulat si Huafo. Matapos ay agad humalakhak ito, at sinabi, hahaha, parang ikaw lang yon. Tumingin ang ating bida sa kabilang direksyon at tila naiinis ito na sinabi sa kanyang isipan, kung saan ay malapit na ako mabaliw para lang makapasok ako sa mapanganib na palasyong yun. Matapos ay sinabi ng ating bida, kaya nga gusto kong magtanong, kuya. Pinagsalikop nito ang kanyang dalawang kamay, at sinabi, kung tapos ka na sa iyong pag-aaral, dapat kang humirang sa pinakamalayong lugar mula sa Luoyang, ang Henam ang pinakamainam. Tila ba nagtaka ang kanyang kuya Huafo, note, ang Ilnam, gitnang bahagi ng kasalukuyan Vietnam. At dapat kang makinig sa akin, napakahirap magbago sa hinaharap. At dapat mong iwasan ito sa lahat ng paraan. Tila naman nagtataka si Huafo, sa ating bida, na natigilan ito. At sinabi nito sa kanyang isipan, napapansin ko kung paano ako binabalaan ni Fu ng ganito. May alam ba siya ng tungkol sa isang bagay na hindi ko alam? Isang bagay na hindi niya masabi ng detalyado, matapos ay uminom ito ng tsaa, at sinabi, sige gagawin ko yan. Agad nang laki ang mata ng ating bida, kumuyam ang dalawang kamao, na tila ba nagustuhan ang desisyon nito. At sinabi, ikaw ang karapat-dapat, at ang mahalaga dapat ay ikaw, sinabi ng kanyang kuya Huafo, sige, huwag kang mag-alala. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, nakakaluwag ng pakiramdam, na parang isang malaking pasanin ang nakalista sa aking balikat. At nag-aalala ako dahil alam ko, magkakaroon ng kaguluhan sa panahon ng Yellow Turban Rebellion. At hindi ako papayag na mananatili si kuya sa maharlikang palasyo ng ganun. Matapos ay tumayo ang ating bida, at nilapat ang kamay sa lamesa at sinabi, kung ganoon magpapalam muna ako. Sinabi ni Huafo, sige, basta ba papasyalan mo ako doon. Agad tumayo ang ating bida, bit-bit ang kanyang bag gamit sa paggagamot at agad umalis, sinabi nito sa kanyang isipan habang naglalakad palayo. Sa sandaling gumaling na ang dakilang komandante, lalayo ako hanggat maaari sa palasyo ng hari. At kung mananatili ako kahit saan malapit dito, kaliwat kanan akong aatakihin, ngunit, at sa isang silid habang nag-uusap ang dalawang lalaki, sinabi ng isang lalaki, hindi natin dapat hahayaan na maging ganito. Ang manggagamot Hua, sinabi ng isang lalaki, oo, at yan din ang iniisip ko,
At sa pagbukas ng ating bida sa pintuan, lumingon-lingon ito at napakamot ng ulo, at sinabi, "Bakit ba parang hindi ako mapakali?" Sinalubong siya ng batang si Wu sa palasyo ng pamilya ng Huang. Sinabi ng batang si Wu, "Nakabalik ka na po pala?" Sumagot ang ating bida, na tila ba wala sa mood, at sinabi, "Ha, oo." Sinabi ng batang si Wu, tamang-tama, nasabi sa akin ng banal na may kasanayan na manggagamot na bisitahin mo daw siya minsan." Bahagyang nagulat ang ating bida at sinabi, "Ang tinutukoy mo ba ay yun mga banal na may kasanayan na manggagamot?" Maya-maya ay naglakad ito sa pasilyo, na may wang at tumingala at sinabi sa sarili, "Ha, kakaiba ang panaginip ko at hindi ako makatulog ng maayos, pagod na ako," sabay hikab nito. Matapos ay naglakad ito at nag-inat, "May mga bagay ba na problema ngayon, kung bakit ako hinahanap ng manggagamot?" Malapit na siya sa isang silid nang makarinig siya ng boses na nagmumula sa loob. At sinabi ng dalawang nag-uusap sa loob, "Ang manggagamot hua?" "Hindi," sinabi pa ng isa. Ngunit, nagtaka ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, "Ha, may kasama ba siyang iba?" Matapos ay dahan-dahan niya tinulak ang pintuan. Sinabi pa ng nag-uusap mula sa loob, "Hindi nating hahayaan ng ganun ang manggagamot hua." Matapos ay sumilip ang ating bida sa siwang ng pinto na kanyang binuksan. Sinabi ng isa, "Oo nga, sa tingin ko rin." Nang marinig yun ay tila ba nagtataka ang ating bida sa kanyang isipan. Ano ba pinag-uusapan nila? Matapos ay tuluyan ang binuksan ng pinto sabay tumingin ang dalawang manggagamot na nag-uusap. Na tila ba nabigla sa kanyang pagdating, at sinabi, "Hinahanap niyo ba ako?" Nagmadaling lumapit ang dalawang manggagamot na tila nagunahan pa sa paglapit sa ating bida, sinabi ng isang manggagamot. Manggagamot hua, dumating ka sa tamang oras." Sinabi naman ng isa, "Maligayang pagdating." Tila ba nagtataka ang ating bida sa mga kilos ng dalawang manggagamot at sinabi, "Pasensya na." "Oo, nagambala ko ba kayo?" Parehong ipinatong ng dalawang manggagamot ang kanilang kamay sa magkabilang balikat ng ating bida. At sinabi ng isa, "Matagal ko nang inisip, kung ito ay isang magandang bagay o hindi." Sinabi naman ng isang manggagamot, "Oo, ngunit nakapagdesisyon na kami." Nagtataka sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Anong meron sa kanila? Parang kinakabahan yata ako." Bahagyang yumuko ang manggagamot na si Tang at sinabi, "Ngayon, ang mundo ay, tatawagin kang Huatwo." Namilog ang mata ng ating bida sa pagkabigla. Napasabunot ang ating bida sa kanyang buhok. Kasabay sa pagkagulat at napangga nga na sinabi sa kanyang isipan, "Huatwo." Gusto niya akong tawagin Huatwo, ang maalamat na si Huatwo, matapos ay napahawak ang isang kamay nito sa kanyang ulo. At sinabi nito sa kanyang isipan, "Shit, napansin ko nga na ilang lawak, ngunit para isipin ako talaga si Huatwo, ang alam ko ang pangalan na iyon ang kapanganakan ko Fu, at ang Yuan Hua. Ngunit ang akala ko nagkataon lang yun." Mula sa anino nakaupo ang ating bida habang may liwanag ang mga mata habang nasa operasyon. At muling sinabi, "Bukod pa riyan, dahil malapit na akong patayin ng mga bandido sa bundok pabalik mula sa pag-aaral ng mga medikal na sining sa mula sa ibang bansa. Subalit ang Huatwo ng henerasyon na ito, ay pinatay ni Cao Cao." Note, ang kasaysayan. Nais ni Cao Cao na gamutin ni Huatwo sa bahay sa ilalim ng maling pagpapanggap na ang kanyang asawa ay may sakit. Nang maglaon, siya ay natuklasan ito ng isang Cao Cao, nakulong ito sa bilangguan, at namatay habang pinahihirapan. Ang makasaysayang nobela ng Huatwo, sinubukang pagalingin ang sakit ng ulo ni Cao Cao, sa pamamagitan ng paghahati ng kanyang ulo gamit ang palakol. Gayunpaman, iniisip ni Cao Cao na dumating si Huatwo, upang patayin siya upang ipaghiganti si Guan Yu, kaya ikinulong niya siya sa bilangguan, pagkatapos ay namatay siya sa bilangguan. Ngunit mas higit pa dito kaysa tikom ang kanilang mga bibig dito. At mas maraming mga tao na aking gagamutin, at mas maraming tao ang magsisimulang tawagin ako Huatwo. Subalit hindi ko mapigilan ang magpapagaling ng mga tao. Bumungtong hininga ito at malalim na nag-isip. Matapos ay ngumiti ito at pinagdikit nito ang kanya dalawang palad, upang magbigay respeto at sinabi, "Salamat." Gayunpaman, ito ay isang nagsilbing ilalim na titulo para sa akin.
Muling sinabi sa kanyang isipan, kailangan manatiling tapat sa aking landas. At muling sinabi sa kanyang isipan, subukan ko munang tanggihan ito sa ngayon. Tumingin ito sa dalawang manggagamot at sinabi, mahirap itong tiisin kaya babawiin ko muna, tila ba nagulat ang dalawang manggagamot. Lumipas ang mga oras, sa palasyo, habang pabaksak na upo ang ating bida sa kama. Malalim itong nag-isip, at muling sinabi, ha! Ako ang lalabas na Huatwo, dito, tumingin muli ito sa kisame at sinabi. Sa kanyang isipan, ang mga oras ay tulad lang din ng panahon. Kung si Huatwo man talaga ako o hindi, tatangayin na lang ako ng magulong panahon. Ngunit mapupunta ba talaga ang buhay ko bilang Huatwo ng 3 kaharian, habang nakatingala ito? At muling sinabi sa isipan ang orihinal na Huatwo ay dapat na nasa 40 taong gulang nang mangyari ang dilaw na Turban Rebellion. Ngunit ngayon ay biglaan ako naging bata na 16 na taon gulang. Note, ipinanganak si Huatwo noong taong 145, nangyari ang dilaw na Turban Rebellion noon 184. Tila sumasakit na ang ulo ng ating bida sa kakaisip, nagkamot ito ng bahagya sa kanyang ulo, at sinabi. Hindi ko na alam, walang katiyakan maliban sa kung gaano kagulo ang bagay na ito. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan ng kanyang silid, agad siyang tinawag nito at sinabi, manggagamot, maaari ba ako pumasok? Agad lumingon ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano kaya ang problema? Sabay sabi oo, halika pumasok ka, agad binuksan ni Sian, ang pintuan, matapos ay humakbang ito para pumasok. At nang makapasok, maaari ka ba makausap kahit sandali? Tumayo ang ating bida upang kumuha ng tsaa, at sinabi, ganun ba gusto mo ba ng maii? Agad pinutol ni Sian ang sinasabi ng ating bida. Manggagamot, agad siyang lumingon kay Sian, yumuko ang manggagamot na si Sian, at sinabi, hayaan mo akong humingi ng tawad, ako ay napakabastos sa iyo. Agad pumasok sa isipan ng ating bida ang itsura ng manggagamot na si Sian, kung paano nanggigil sa galit sa kanya ito, na kung paano kinuyam nito ang 2 kamay. At sinabi, hindi ko alam kung gaano kahusay ang kanyang kakayahan. Ngunit ang kanyang kaisipan bilang isang manggagamot ay tila hindi ganoon kahusay. Na agad naman sinaway ng kanyang ama na si Master Pion. Agad namilog ang mata ng ating bida, nang maalala ang tagpong yun. Kaya pala, niya ako ginagambala. Agad na sumingyas ang ating bida ng pagtanggi at sinabi. Hindi, tiyak na maaaring mangyari yun kung ikaw ay isang manggagamot. Sinabi ng babae si Sian, at isa pa nga pala. Matapos ay agad na lumuhad at sinabi, pakiusap tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Nagulat ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano daw, muli sigaw ni Sian at sinabi, desperado na akong matuto ng medikal. Nasining mula sa iyo, matapos ay yumuko ito, habang nagtataka ang ating bida habang ito ay nakatulala. Sinabi nito sa kanyang isipan, syempre ginawa na niya. At kahit sinong manggagamot ay gusto, subalit, agad sinabi ng ating bida kay Sian, huwag kang umakto ng ganyan dito at maaari ba na tumayo ka muna. Nakatungo na sinabi ni Sian, na tila ba desperado na, tatayo lang ako dito kung tatanggapin mo ako bilang iyong alagad. Tila ba sumakit ang ulo ng ating bida na pahawak ito at iniba ang direksyon ng kanyang paningin. At sinabi sa kanyang isipan, naku naman, nakatungo, na nakapikit ang babaeng si Sian, hindi ito kumilos na tila ba nagdadasal. Sabay sabi sa kanyang isipan, tulad ng naisip ko, hindi ba ito gagana? Sinabi ng ating bida, kung ganito katigas ang ulo mo, walang mangyayari. Agad itinaas ni Sian ang kanyang mukha, at sinabi, ano kamo, pasensya na. Sinabi ng ating bida, higit sa anuman. Ngumiti ng bahagya ang ating bida, habang nagkakamot pa rin ito at sinabi, dapat tayo mag-usap. Anong gusto mong gawin ko? Humiling ka lang, tila pinagpawisan si Sian, sa sinabi ng ating bida. Tumungkod ang kamay nito, upang tumayo, at sinabi, humihingi ako ng paumanhin manggagamot Hua. Hindi ko ito napigilan siguro dahil nagmamadali ako. Ngumiti muli ang ating bida, at sinabi, ngunit gayunpaman, natutuwa ako na mayroon kang isang hindi pangkaraniwan pag-iisip. Dahil, ang pagiging isang manggagamot ay nagsisimula sa tamang pag-iisip.
Siya nga pala, nakakuha ka ba ng permiso sa iyong tatay? Napatawa ng hilaw si Sian, at sinabi, haha, sabay bukas ng pinto, pumasok doon si Master Pion, at sinabi, syempre, ginawa na niya, huatwo. Matapos ay humakbang ito palapit at muling sinabi, mas makakabuti sa iyo na matuto si Sian, kaysa sa akin, siya ang aking anak na napakaganda at napakatalino, at isa siyang matalinong babae. Kaya, pakiusap kuning mo si Sian bilang, iyong alagad, huatwo, sabay hawak sa kamay ng ating bida. Bahagya na nabigla ang ating bida, muling sinabi ni Master Pion, kaya naman, humihingi ako ng pabor, huatwo. Tila ba inis na inis ang ating bida sa pagtawag sa kanya. Habang ginalaw-galaw ang kanyang kamay, sabay sabi ng ating bida sa kanyang isipan. Lintik na huatwo na yan, agad hinayla ng ating bida ang kanyang kamay, at niyaya niyang maupo ito, at sinabi, mabuti pa ay maupo muna tayo at mag-usap. Matapos ay sumeryoso ito at bahagyang pumikit at sinabi, may kailangan akong sabihin sa iyo, bago kita tanggapin bilang aking alagad. Nagtataka na patingin ang mag-ama, sinabi ni Master Pion, ano ba yun? Ang una ay walang tatanggap ng bayad. Maging si Wuo at Bien ay hindi rin tumatanggap ng bayad, kaya dapat ay patas. At bilang kapalit, ay uutusan kita na gumawa ng ilang trabaho. Ang paggawa ng mga dekosyon ay isang simple, at kailangan mo ring linisin at desinfektahin ang mga medikal na gamit. At kailangan mong gawin ang bawat maliit na gawain, na matatawag na mga gawain hanggang sa napakaliit na mga detalye, anuman ang iyong katayuan. At kailangan matuto ka ng martial arts kasama ng medikal na sining. At hindi mo mapapagaling ang mga pasyente ng walang tibay. At ang pinakamahalagang bagay ay tuturuan kita ng mahigpit sa panahon ng mga aralin. Mula sa isipan ng mga alagad ay tila ba naging isang terror na guro ang ating bida. At muling sinabi, at lalo na, papagalitan kita ng walang humpay kapag nagkamali ka sa itinuro ko, at sa punto na mas gusto mo pang mamatay kesa mabuhay, agad napangga nga ang mag-ama. Bahagyang natakot ito, matapos ay pinagsalikop nito ang mga daliri ng kanyang dalawang kamay at sinabi, at sa makatuwid, sa kabuuan nito, ngumisi ang ating bida at ipinatong ang baba sa kanyang magkasalikop na kamay, at tila ba nanakot na sinabi nito, nadudumi ka ng dugo. Kaya kung tutuusin, sabay pinagsalikop nito ang kanyang mga daliri. Matapos ay tumingin ng mapang asar na may halong pananakot, at sinabi, ikaw ay dudumi ng dugo. Huminto ito at sinabi, hindi ako makapagtuturo sa isang mag-aaral na walang matatag na determinasyon. Napatungo si Sian, tila ba nag-isip sandali at matapang na tumingin sa ating bida na may paninindigan, at sinabi, gagawin ko ang patakaran mo, manggagamot hua. Basta matututo ako ng mga medikal na sining, handa ako sa kahit ano. At kahit gaano kahirap, titiisin ko, at susundin kita. Agad tumayo ang ating bida, nilapat niya ang kanyang kamay sa lamesa, at sinabi, mahusay kung ganon, sige. Matapos ay nagbigay galang sa dalawang mag-ama at sinabi, kung ganoon, ay tapusin na nating itong usapan, at magsimula na tayo bukas. Agad nagbigay respeto ang mag-ama, sinabi ni Master Pion, pakiingatan mo siya, huatwo. Yumuko si Sian, at nagbigay galang, at sinabi, ako ay nasa iyong pangangalaga, Master. Bahagyang natawa ang ating bida, sa sinabi ni Sian, at sinabi, haha, sige. At habang nag-uusap, sila, agad may sumigaw mula sa labas ng silid. Master, nandyan ka ba sa loob? Agad napalingon ang tatlo, sinabi ng ating bida, ha, anong meron, Wuo? Sinabi ng batang si Wuo, hinahanap po kayo ng dakilang komandante, lumipas ng ilang sandali. Habang nakaupo ang dakilang komandante, na inaasikaso ng mga lingkod, dumating ang ating bida, agad nagbigay galang at sinabi, ipinatatawag mo daw po ako. Tumingin ang dakilang komandante, at sinabi, maligayang pagdating. Sinabi ng ating bida, masama ba ang pakiramdam mo, may masakit ba sa parte ng katawan mo? Sinabi ng dakilang komandante, hindi, pinatawag kita para sa ibang bagay, lumapit ka sa akin. Ngumiti ang dakilang komandante at sinabi, ako ay nakarinig ng isang kawili-wiling kwento. Ikaw ay tinatawag na huatwo, sa mga araw na ito, hindi ba? Habang nakayuko ang ating bida, agad nagpalit ng maamong mukha,
ang ating bida, nainis ito ngunit hindi niya pinakita sa dakilang komandante, at sinabi, sa kanyang isipan, na inis, ay ano ba yan, parang sa panahon ko lang uso rin ang marites dito, kahit saan. Matapos ay naglakad ito palapit sa dakilang komandante, at sinabi, nakakuha ako sa ilalim ng paghahatid ng aking palayaw, para sa kakulangan kong kakayahan. Sinabi ng dakilang komandante, sa akin, at sa akin mo lang yata sinasabi pagkatapos mo akong gamutin. Kalimutan mo na, ilan na ba ang edad mo, sa taon na ito? Agad na sinabi ng ating bida, 16 na po, sinabi ng dakilang komandante, ikaw ba ay mayroon ng kasintahan, kung nagkataon? Sinabi ng ating bida, wala pa naman, sinabi ng dakilang komandante, kung ganoon marami akong magagandang apo, interesado ka bang patalis sa pamilya ko? Agad na panganga ang ating bida, muling namilog ang mata nito, matapos ay tumawa ng hilaw, at sinabi, na tila ba nababaliw tumingin ito sa taas at humalakhak, at sinabi nako, paano ako maglalakas loob na maging gaaman? Maglalakbay pa ako sa buong mundo at matututo ng higit pang medikal na sining kahit man lang sa susunod na 10 taon. Haha, sinabi ng dakilang komandante, kahit na dumating sa iyo muli ang pagkakataon nito. Ayaw mo bang mayroon mag-aalala sa iyo, kung mayroon kang isang tao na nais mo? At pagkatapos mong kunin ang aking apo bilang iyong unang asawa, maaari kang kumuha ng iba pang mga asawa. Tila naman nasaniba ng ating bida at sinabi, sa kanyang isipan hindi ganoon yun, pinagsalikop nito ang kanyang kamay tanda na gusto nang magpaalam upang maputol ang kanilang pinag-uusapan. At sinabi, nagpapasalamat ako, ngunit ito po ay higit pa sa kung ano ang maaari kong panghawakan. Nagbigay galang ito at tagaktak ng pawis at muling sinabi, paano maglalakas loob ang isang pag-alagala na manggagamot na tulad ko, na makipag-ugnayan sa pamilya na dakilang komandante. Hinawakan ng dakilang komandante ang balbas nito at muling sinabi, at dapat totoo ang balibalita na yunat ka, bahagyang napasigaw ang ating bida, ng pagtanggi. At sinabi, hindi po sila, patuloy na nagsalita ang dakilang komandante, pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng Chancellor at sinabi sa ating bida, si Gue ay napakaraming pagsisikap na irekomenda ka, ngunit narinig kong tumanggi ka, gusto mo bang kumuha ng post ng gobyerno sa tabi ko at umakyat sa mas mataas na lugar, kaya nag-aalok ako sa iyo ng isa pang pagpipilian. Ngunit parang sa tingin mo, ang bansang Pei, at ang maharlikang palasyo ay parehong makitid, kaya hindi ko mapigilan ang tumulong. Sinabi ng ating bida, sinusubukan ko lang po na makipag-ugnayan sa medikal na sining. Sinabi ng dakilang komandante, kaya ganyan ang pagkontra mo sa mga salita ko. Sabay abot ng isang nakarolyong liham, at sinabi, tama ka. Igagalang ko ang iyong pagnanais na makita ang higit pa sa mundo. Gayunpaman, lutasin mo muna ito bago ka lumabas sa mundo. Sabay abot ang nakarolyong liham, tanggapin mo ito, agad namilog ang mata ng ating bida, alanganin siyang tanggapin ito, at sinabi, pinahahanap niyo po ba ng kanyang kamahalan? Siya ay 12 na emperador ng Shaolin na kasalukuyan na Han, at siya ay si Liu Hong. Isang lalaking nabaliw dahil sa salapi, dahil sa mahirap na pagpapalaki bago naging emperador. Ang emperador na nanguna sa pagtataguyod ng trapiko sa posisyon sa gobyerno. Note, nito ay isang trapiko sa posisyon ng gobyerno na tumatanggap ng mga posisyon. O bilang kapalit ng salapi o iba pang mga alay. At ang katamtaman ng bilang ng mga yunok at pagpapataw ng mabigat na trabaho sa mga tao. At kasama ang 11 emperador na si Juan at sa madilim na monarka, ipinanganak nila ang palayaw na kalaunan ay naglalarawan sa dinastiyang Han. Dark Monarch ay isang kasabihan na naglalarawan sa hindi makatwiran at hanggal na siya ay si Emperador Ling ng Han Liu Hong. At habang hawak ng ating bida ang kasulatan, sinabi niya sa kanyang sarili, bakit nga ba ako hinahanap ng emperador, kung nasa Qiao County ako, gagawa ako ng dahilan na hindi ako makakapunta dahil malayo ito sa bahay. Note, ang isang tao ay maaaring gumawa ng mga dahilan para hindi pumunta kahit na ang emperador ay nag-iinit sa kanila kung ang kanilang bahay, ay para sa o kung sila ay nagkasakit o ang kanilang miyembro ng pamilya ay nagkasakit. At halata na alam nila na nasa luoyang ako kaya hindi ko na kayang tumanggi pa, sinabi pa ng dakilang komandante sa ating bida, sinabi niya sa akin, na isama kita,
Sa sandaling gumaling na ako sa isang lawak, ngunit hindi mo na kailangan mag-alala kaagad. At huwag kang mag-alala, hindi ka niya pinapupunta doon, dahil masama ang pakiramdam niya. Sinabi ng ating bida, habang ito ay nakayuko, naiintindihan ko po, ngunit sinabi niya sa kanyang isipan, ang ibig kong sabihin. Iyon ang pinaka nakakaabala sa akin, makalipas ang ilang araw, sa Hengcheng. Kasalukuyan naglalakad ang ating bida at ang dakilang komandante. Sa kahabaan ng pasilyo sa palasyo, tila babagnat na bagnat ang ating bida, habang naglalakad sila. Papasok sa palasyo, sinabi pa ng ating bida sa kanyang isipan. Nasobrahan ba ang effort ko sa pagpapagamot sa kanya? Hindi ko inaasahan na mabilis siyang gagaling ng ganito kabilis. Bahagyang sinulyapan ng paningin, ng ating bida, ang dakilang komandante, at muli sinabi niya sa kanyang isipan, pinaghandaan pa niya ako ng mga damit, mas kinakabahan talaga ako. Sinabi ng dakilang komandante, may darating na tinatawag na eunuch, para sunduin tayo. Hindi ito opisyal na pagpupulong, kaya hindi mo na kailangan masyado kabahan. Sabay tapik sa balikat ng ating bida, tumawa ng hilaw ang ating bida, at sinabi, haha, oo naman. Ngunit sinabi niya sa isipan ng kanyang kalooban mas pabigat na makilala siya ng pribado. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto sa tanggapan ng emperador. Yumuko ang ating bida upang magbigay galang, kasama ng isang eunuch. Sinabi ng eunuch, dinala ko na po ang manggagamot na si Huafo kamahalan. Lumuhad ang ating bida, at idinikit ang kanyang ulo sa sahig upang magbigay ng respeto. At sinabi, kamahalan naway mabuhay ka ng matagal at umunlad. Nakaupo sa kanya trono ang emperador, na nakatutok sa kanya, at sinabi, ikaw pala ang manggagamot, mula sa mga bali-balita. Itinaas nito ang kanyang braso, at muling sinabi, lumapit ka. Siya ay si Emperor Ling, Liu Hong, at sinabi, mas bata ka pa sa inaakala ko, nabalitaan ko na maraming hindi likas na talentadong tao sa mundo, mukhang totoo iyon. At nabalitaan ko rin, na nakapagpagaling ka ng sakit sa bituka at kanser, sa pamamagitan ng paghiwa sa tiyan ng pasyente. At tinatawag ka ng hukuman na manggagamot, na Huatwo, tama ba? Sinabi ng ating bida, habang ito ay bahagyang nakayuko, sa tingin ko po ito ay isang hindi karapat-dapat na titulo para sa aking abang sarili, kamahalan. Sinabi ng emperador, makatwirang natawagin ka niya simula na nagpagaling ka ng kanser. Kapag ang presyo ay binayaran ayon sa kakayahan ay magagawa nito ang hustisya sa tungkulin. At nagpapasalamat ako na pinagaling mo ang may sakit na ang dakilang komandante, at taimtim niyang hiniling sa akin na gantimpalaan kita. Agad naman napatingin ang isang eunuch, na nasa kaliwang bahagi ng emperador. Maya-maya ay dumating ang isang eunuch na may dalang isang tray. Muling sinabi ng emperador, sa makatuwid gusto ko, hanggang sa lumabas sa tray ang isang importanteng sagisag. Muling sinabi ng emperador na, at itatalaga kita bilang dumedalo sa imperial na sense orate, agad na bigla ang ating bida, nang laki ang kanyang mata tila ba hindi ito makapaniwala, sinabi niya sa kanyang isipan, pagdadalo sa imperial na sense orate, note, ang sense orate ay isang pinakamataas na antas ng isang supervisory agency sa imperial ng China. Maya-maya pa ay lumapit ang lingkod na lalaki upang ibigay ang isang sagisag. Nakatitig ang ating bida sa sagisag, tila ba nagdadalawang isip kung ito ay tatanggapin o hindi. Sinabi ng emperador, sa makatuwid, itinatalaga kita bilang dumalo sa mga imperial na sense orate. Note, pagdalo sa imperial na sense orate, isang mid-level na official na may 600 na bilang na bukas na posisyon, sa mga tuntunin ngayon. Ito ay katulad na isang taga-usig, na nangangasiwa sa opisyal at nagdedetect ng mga illegal na aktibidad, direktang kinukuha nila ang kanilang mga utos mula sa emperador at nagsasagawa rin ng mga misyon sa labas ng palasyo ng hari. Isang posisyon na katulad ng sekreto ng Maharlika Inspector ng Joseon Dynasty. Sinabi ng emperador, at ibinibigay ko sa iyo ang pagdalo sa Imperial Sense Orate, Huafu, ang awtoridad na pangasiwaan ng lahat ng korte sa bansa maliban sa maharlikang palasyo. Tinitigan ng ating bida ang sagisag na alay ng emperador sa kanya. Pinagpawisan nito na sinabi niya sa kanyang isipan, tiyak ang aking kamatayan, sa sandaling tinanggihan ko ito. At kung ako ang dadalo sa imperial na sense orate, hindi ko na kailangan maitali pa sa palasyo.
Kahit nag-alanganin ay malugod na tinanggap ito ng ating bida, yumuko ito, at muling nagbigay ng respeto, at sinabi, "Salamat po kamahalan." Sinabi ng emperador, "Nasa iyo na yan, kung paano mo gagamitin ang sagisag na yan. At sana ay kumilos ka ng matalino." Agad sumang-ayon ang ating bida at sinabi, "Opo kamahalan." Ngunit ang isang lalaki na nasa tabi ng emperador ay tila ba hindi nagustuhan ang binigay ng emperador sa ating bida. Muling lumuhad ang ating bida sa emperador upang magpaalam na. At sinabi, "Ako ay nasa iyong pag-uutos, iyong kamahalan." At maya-maya pa nang makaalis na ang ating bida. Humarap ang tila kanang kamay ng emperador, at sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin, kamahalan, subalit hindi ko ito maintindihan." Sumagot ang emperador at sinabi, "Ano ang nais mong ipahiwatig?" Sinabi ng lalaki, "Isinasantabi ang katotohanan na pinagaling niya ang dakilang komandante, subalit ay palagay ko po ay labis-labis ang pagbibigay mo sa kanya ng pagdadalo ng imperial na sense orate na manggagamot." Napatingin ang emperador sa kanyang eunuch at napaisip. At sinabi, ganyan ba ang tingin mo?" Bahagyang ngumisi ang lalaki, at sinabi, "Hindi ba siya ang hindi nagpapakita ng kahit katiting na katapatan sa iyo kamahalan?" Sinabi ng emperador, "Tama ka," at wala man lang kasagutan. At ang pagdalo sa Imperial Sense Orate ay kailangan mag-alok ng hindi bababa sa 2,000,000 John. Ang ama ni Cao Cao, na si Cao Song, ay nagbayad ng 100,000,000 para sa posisyon. Nang dakilang komandante, si Quilai, ay nagbayad ng 5,000,000 para sa posisyon ng ministro sa masa, isa rin sa 3 dukol ng ministro, at kasama ang dakilang komandante, na ikinalungkot ni Liu Hong na sinabi, "Maaaring sana akong makakuha ng 10,000,000. At mula noon, tumaas ang presyo ng pagbili ng posisyon sa gobyerno. 20,000,000 para maging gobernador ng probinsya, at 6,000,000 para maging imperial na sekretarya. 5,000,000 para maging pribadong tagapangasiwa, 4,000,000 para maging general ng sambahayan para sa lahat ng layunin, at iba pa. Na nagtakda sila ng presyo at ipinagbili ang mga opisyal na posisyon ng korte, si Sima Ji, na sikat sa pagiging hindi tuwali, ay hinirang bilang gobernador ng Julo. Habang hinihirang siya sa posisyon, sinabi ni Liu Hong, "Dahil malinis ang reputasyon niya, babawasan ko ang presyo niya sa 3,000,000 yuan. Gayunpaman, hindi pa rin kayang bayaran ni Sima Ji ang pagpapakamatay bago siya italaga sa posisyon. At sa huli, kung sino ang hindi kayang bayaran ang presyo ay maaaring kunin ang posisyon kung pumirma sila ng kontrata para magbayad ng doble sa orihinal na halaga sa ibang pang mga araw." Nangalumbaba ang emperador at sinabi, "Ngunit kung iisipin ko ito sa ganitong paraan, at walang mayaman na mabuting nag-impok sa kanilang salapi sa mga usapin tungkol sa kanilang buhay. At ang pinakamahalagang halamang gamot ay natipon sa mga klinika ng kanyang lalawigan, hindi ba? At dapat ay walang mga kaiyahiyang bagay na kaligayahan sa gayong mga lugar." Subalit tila ba hindi nagustuhan ito ng lalaking eunuch. Sabay sabi, "Ngunit kamahalan," matapos ay tumalikod ang emperador at bahagyang naglakad at sinabi, "Isang matuwid at makatarungang tao na tulad niya na namamahala, ka ba sa ganoong lugar nang hindi tumatanggap ng anumang sahod at itinutuwid kung ano ang mali?" Note, stipend ay sweldo para sa isang lingkod ng gobyerno. Muling sinabi ng emperador, "Hinahayaan niyang lumuhad ang may kasalanan, bago ako, para lang makinabang sa mundo. At sino pa ba ang mas bagay sa tungkuling yun maliban sa kanya? Siyempre palagi magkakaroon ng mga hindi makatarungang tao, sa kanila. Ngunit parurusahan ko ang mga makasalanan ng may patas na kahulugan ng katarungan," sinabi ng lalaki. "Tama po kayo," bahagyang lumingon ang emperador at ngumisi, at muling sinabi, "Ang militar at klinika ay mga lugar kung saan ang tunog ng mga barya ay higit sa naririnig, hindi ba?" Ngumisi din ang lalaki habang bahagyang nakayuko, at sinabi, "Kamahalan, nakakagulat na ang pananaw mo ay palagi kahanga-hanga sa akin." Siya ay si Zhang Yang, pinuno ng 10 pagdalo at utak ng rebelyon ng 10 pagdalo. Nang sumiklab ang dilaw na turban na rebelyon noong 184 na isang opisyal na Zhang Jun, sumulat ng isang alaala kay Emperador Ling, na sinisisi ang 10 katulong at ang kanilang mga kamag-anak at mga kasama sa katiwalian, na nagpasiklab sa mga hinaing na humantong sa paghihimaksik. Hinimok niya si Emperador Ling, na patayin ang 10 katulong at ipaalam ito sa buong imperyo ng Han,
upang mapawi ang galit ng mga karaniwang tao. Makalipas ng ilang araw sa pamilya Huang, sa isang silid, habang nakaupo ang ating bida sa kanyang higuan kama, hawak nito at pinagmamasdan ang hawak na sagisag na bigay ng emperador. Sinabi niya sa kanyang isipan, ang dumadalo na imperial na sense orate. Matapos ay tinignan niya ang nasa kamay na sagisag at sinabi sa kanyang isipan, naging sekretong, maharlikang inspektor na lang ba ako? Kung ako ang sense orate ay dapat kong mahiram ang mga puwersang pantrabaho. Ito ay isang malakas na kapangyarihan na maaaring mag-udyok ng paghatol sa mga tiwaling opisyal. At sa pamamagitan nito ay magagamit ko ito sa mga taong mula sa kulto ng Taipang. At walang iniisip sa pag-inspeksyon, maya-maya pa ay may tumawag sa kanya mula sa labas ng silid. At sinabi, manggagamot Hua, si Okju ito, agad itinago ng ating bida ang sagisag na hawak. At sinabi, sige, halika pumasok ka. Humakbang papasok si Okju, sa silid ng ating bida, at sinabi, nasiyahan ka ba sa paglalakbay? Sinabi ng ating bida, oo, salamat, bahagyang yumuko si Okju at ibinigay ang isang kaita. At sinabi, inihanda ko na ang kahon ng acupuncture. Na sinasabi mo noong isang araw, agad napalingon ang ating bida sa hawak nitong kahon. Matapos ay kinuha at binuksan, agad siyang napangiti at napahanga. At sinabi sa isipan, ang ganda, at sa wakas nagawa na rin. Kasama nito na magiging kapaki-pakinabang ito sa mga kagyat na sitwasyon. Lumingon ito kay Okju, at sinabi, ang trabaho mo ay napakahusay. Salamat, ang mga natitira ay gagawin din sa lalong madaling panahon. Siya nga pala, ang young master na si Hua Fo, ay gustong makipagkita sa iyo sa hapunan. Agad sinabi ng ating bida, si kuya ba? Matapos ay sinabi sa kanyang isipan. Hindi pa nagtatagal nang magkita kami, ano kaya ang problema? Habang nasa bahay panuluyan ng maharlika si Hua Fo, at naghihintay habang ito ay nakangiti. Sinabi ni Okju, sa ating bida, ngunit kailan mo balak umalis papuntang Luoyang? Sinabi ng ating bida, dapat aalis na ako ngayon, matagal na akong nandito. Sinabi ni Okju, dapat tayo magpahinga ng kaunti, at maghanda na upang umalis pagkatapos ng ating pag-uusap. Lumingon muli ang ating bida at sinabi, pasensya na. Muling sinabi ni Okju, mayroon din sangay ng kulto ng Taipang sa Luoyang. Agad na bigla ang ating bida, muling napalingon ito, lumipas ang oras. Gabi, sumalamin ang kalahating buwan sa gabi ng kalangitan. Habang naglalakad ang ating bida, papunta sa bahay panuluyan ng maharlika, sa kanyang kuya Hua Fo. Mababanaag ang galit at pagtitimpi, sa kanyang mukha, kasalukuyan ito ay naglalakad sa kahabaan ng pamilihan na sumasabay sa karamihan ng tao. Galit, na sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, habang nakakuyom ang mga kamao. Ang mga lintik na kulto ng Taipang na ito, mukhang sa lahat ng dako, ay nagkalat na sila. Patuloy na naglakad ang ating bida, at sinabi muli sa kanyang isipan, kailangan kong maging mas malakas ngayon. At kahit ako dumadalo sa Imperial Sense Orate na sagisag, hindi lang ako ang nasa panganib. Mababanaag sa kanyang mukha ang galit, kailangan ko makapasado ang paglilinang ng aking katawan at iba pang pamamaraan ng Qigong, at ilipat ang mga ito sa akin mga alagad. Maya-maya pa, sa pagbalik niya sa bahay panuluyan ng maharlika, huminto ang ating bida, at pinagmasdan niya ang kabuuan ng palasyo, at muling sinabi sa kanyang isipan, ito ba ang lugar kung saan gusto niya na magkita kami ni kuya? Mukhang medyo elegante ang lugar na ito, inihakbang niya ang kanyang mga paakyat ng hagdanan. Agad siyang sinalubong ng isang babae, na nakatalaga doon, at dalawang lingkod. Sinabi ng babae, maligayang pagdating Ginoo, tila naman nahiya ang ating bida, napakamot ito sa kanyang ulo at sinabi, ako nga pala si Hua Fo, sa pagkakataon na ito. Nag-angat ng ulo ang babae, at sinabi ako po ay isang lingkod dito. Hayaan mo akong samahan kita, sumunod po kayo sa akin. Patuloy sa pagkamot ng ulo ang ating bida, na nahihiya pa rin, at sinabi, oo, sige. At habang sumunod siya sa babae, paakyat muli ng hagdan. Lumingon-lingon ang ating bida at sinabi muli niya sa kanyang isipan, ngunit bakit gusto ni kuya na magkita kami dito, sa ganitong lugar?
Nang makaakyat itinuro ng babae, ang isang silid. At sinabi, nandito na po tayo, sabay turo ng pintuan sa silid. Agad siyang tumawag nang makaalis na ang babae, at sinabi, Kuya, ako ito si Fu. Sumagot ang kanyang kuya mula sa loob, at sinabi, pumasok ka na. Nang binuksan niya ang pinto, sinabi ng kanyang kuya, maligayang pagdating Fu. Bahagya siya na bigla nang makita niya may kasama ang kanyang kuya sa isang lamesa. Ngumiti ang kanyang kuya at sinabi, magbigay ka muna ng pagbati. Ang taong ito ay ang bagong hinirang na gobernador ng Dunqui County. Siya ay si Senior Cao Cao, seryoso ang mukha ng lalaki, agad nagbigay galang, at sinabi, ikinagagalak kitang makilala. Namilog ang mata ng ating bida sa pagkagulat, at sinabi sa kanyang isipan, ano, nakakabaliw ito. Matapos ay bahagya siyang yumuko at nagbigay galang, at sinabi, ikinagagalak din kitang makilala, ako nga pala si Hua Fu. Agad sumulyap ang mata ng lalaking si Cao Cao, sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ang sumusunod kay Hua Tuo, ngayon ba ay si Cao Cao, at para sa sanggunian, mauulit ba ang kasaysayan na si Cao Cao ang papatay kay Hua Tuo, at ang Hua Tuo, ay tinatawag sa akin ngayon. Habang nasa maharlikang panuluyan ng ating bida at ang kanyang kuya, upang kumain ng hapunan, sinabi ng kanyang kuya, sa ating bida, umupo ka dito. Agad sumagot ang ating bida at sinabi, opo, kuya. Naupo ang ating bida, at sinabi niya sa kanya isipan, na wala na ako sa tinatawag na Hua Tuo, ngunit si Cao Cao ay si Cao Meng, at ang karapatang Diyos ng paghahari ng isang tusong bayani sa magulong panahon. Tila ba lumilipad ang isipan nito, muli ay pumasok sa kanyang isipan ang magulong gonita. Napalaki ang kanyang mata, sa pumasok sa kanyang isipan, at sinabi sa kanyang sarili, sa tingin ko makikilala ko ang Cao Cao na yun dito. Sinabi naman ni Cao Cao, kapatid na Fo, pareho kayong matangkad at kagandahan lalaki, haha. Sinabi naman ni Hua Fo, ako ay natutuwa sa iyong labis na pagpupuri, kapatid na Cao Cao, haha. Sinabi naman sa isipan ng ating bida, bakit ganun, ano bang nangyayari, at kailan pa sila naging close? Kailan pa sila nagkasundo? Sinabi ni Cao Cao, dahil nakakita ako ng mga kapwa ko junior mula sa aking bayan, sa luoyang wala ako pagkakataon kundi itaas ang baso ko, at lahat tayo ay magsaya haha. Lihim na natawa ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, hindi biro ang pakikisalamuha niya. Lumipas ang mga oras, nabigla ito at nilapat ang kamay sa lamesa at sinabi ni Cao Cao, ano? Biglang pumasok sa isipan nila si Colonel Cao Ren, na ipinakikita ang kanyang mga muscle. Sinabi ni Cao Cao na hindi makapaniwala, ikaw ang nagpagaling sa tetanus ni Cao Ren, sabay turo ng hintuturo sa ating bida, natawa ang ating bida, at sinabi, haha, oo. Muling sinabi ng kanyang kuya Hua Fo, at hindi lang yan, kapatid na Cao Cao. Ang sakit sa balat, sakit sa bituka, sakit na kahit na saan, nakapagpagaling din siya ng isang taong may pumutok ang tiyan, tsaka, kahit ang buhay ni nanay ay nailigtas niya, at salamat Fu. Sabay hawak sa balikat ng ating bida, na tila ba proud na proud sa kanyang kapatid. Tila naman nahihiya ang ating bida sa pagmamalaki ng kanyang kuya Hua Fo sa kanya. Sumeryoso naman si Cao Cao, at sinabi sa kanyang isipan, ang hangal na ito ay nakakapagpagaling. Ngunit maya-maya, ay nagbigay ng respeto ito at sinabi, salamat kapatid na Fu. Tumingin ang ating bida, bahagyang nagulat ito at tinignan si Cao Cao. Sinabi ni Cao Cao, salamat sa iyo at sa buhay, paano ako mananatiling tahimik? Tumayo ang ating bida at sinabi, huwag kang ganyan, ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ngumiti si Cao Cao at hinawakan ang magkabilang balikat ng ating bida at sinabi, gaano ka mapagkumbaba, kayong magkakapatid ay mga kamanghamanghang tao. Bahagyang napalunok ang ating bida. Maya-maya ay tumingin ito sa nakahandang putahe sa lamesa at sinabi, ngayon ay ito ang napakasayang araw. Itinaas ni Cao Cao ang isang tasang alak, at sinabi, nakilala ko ang aking junior sa parehong bayan, at maging sa tagapagligtas. At higit sa lahat, napakasaya ko na nakakuha ako ng dalawang maasahang nakababatang kapatid, sinabi ni Hua Fo, napakasaya ng pakiramdam ko, kapatid. Sabay taas din ng baso. Maging ang ating bida ay nakitaas din ng baso habang tumatawa.
At ang masayang salo-salo ay tila walang mababanaag na anuman problema sa hinaharap. Patuloy sa halakhakan na tila ba walang katapusan. Maging ang ating bida, ay tila tinamaan na sa alak na iniinom, at sinabi sa kanyang isipan, haha. Nababaliw na ako talaga, sinabi ni Cao Cao, mga kapatid, iiwanan ko muna kayo sa araw na ito, huwag kayong mag-alala, binayaran ko na ang lahat kaya magsaya muna bago matulog. Tumawa si Huafo, at sinabi, naway ay maging maganda ang iyong gabi, kapatid. Tumawa din ang ating bida, at sinabi, magandang gabi. Nang maiwan ang magkapatid nagsaling pa ang ating bida sa baso, at sinabi, Kuya. Tumingin ito at muling sinabi, gaano mo ba kagusto si Cao Cao? Tila ba nagtaka ang kanyang kuya, at sinabi, si Cao Cao, ba, kamo na para ko na rin kapatid. Itinaas ni Huafo, ang baso sa ere, at sinabi, nakilala ko siya dahil sa isang tao mula sa ating bayan sa ibang bansa. Wala naman ibang dahilan na hindi ka matutuwa na makita siya, di ba? At sa isang matuwid na sana, at syempre, gusto ko siya. Noong nakaraang taon, pinarusahan ni kapatid na Cao Cao, ang mga lumabag sa mga regulasyon sa pagpasok sa hilagang Tarangkahan gamit ang 5 kulay na kahoy na kapisanan. Nang si Cao Cao ay nagsilbi bilang kapitan ng mga gwardya sa hilagang Luoyang, isa sa Samsung katulong na tiyuhin ni Jian Shuo, ay sinubukang dumaan sa hilagang gate kung saan siya ay pinarusahan ng anak nito, at namatay ang tiyuhin ni Jian Shuo. At kumpiyansa si Cao Cao habang sinasabing kumilos lamang siya ayon sa batas. At para sa kapangyarihan ng isang tao na maging napakahusay na magagawa niya ang anuman gusto niya. Matapos ay uminom muna ito ng alak at sinabi, ito ay yunak na tiyuhin ni Jian Shuo, na kumikilos na parang kaya niyang ibaba ang kahit isang lumilipad na ibon. At para sa kapangyarihan ng isang tao na maging napakahusay na magagawa niya ang anumang gusto niya. Tila ba nabigla ang ating bida, nagtataka pa ito. Matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, nangyari iyan nung 20 taon si Cao Cao. Ngunit sabi niya last year lang ito nangyari, at hindi ba dapat 25 taong gulang na si Cao Cao ngayon? Sinabi pa ng kanyang kuya, gaano karaming mga tao ang magagawang magpakita ng gayong katapangan alang-alang sa kanyang kamahalan na emperador sa bulok na palasyong ito. Na ang dapat ang dahilan kung bakit ang marquis ng Nayo ng Pei, sa nakakatanda na si Cao Teng, at ipinadala siya upang maging gobernador ng Dunqui County. Namilog ang mata ng ating bida sa pagkabigla, sabay sabi sa kanyang isipan, ano? Pumasok sa kanyang isipan ng isang matandang lalaki na si Cao Teng. At yan ang maalamat na eunuch, note, si Cao Cao ay inampo ng dakilang ama ang isang maalamat na eunuch, Cao Teng, enthroned na si Emperador Wan, at bilang master ng maputik na stream faction, siya ay isang hindi kapani-paniwalang tao ng kapangyarihan, na ang 10 tagapaglingkod ay naging eunuch, siya ang nagtatak ng opisyal na selyo sa pambansang palayok, sa 10 katulong ang kanyang pag-iral ay parang ama. At ayon sa record ng pasyente ay tinatayang namatay siya sa mga taon 159 hanggang 161, kung ganoon. Buhay pa siya, tila ba umalon ang paligid ng ating bida. Namilog muli ang kanyang mga mata na tila hirap paniwalaan, at muling sinabi sa kanyang isipan, ako, at si Cao Cao, at ngayon pati na rin si Cao Teng. At ito ay naiiba sa isang orthodox na kasaysayan, o sa mga romansa ng 3 kaharian. At kung paano, ano nga ba ang mangyayari, makalipas ang 10 araw sa palasyo ng pamilya Huang? Nasa bakuran ng ating bida maging ang kanyang mga alagad maging sasakyan nilang kabayo, sinabi ng ating bida, na impake nyo na ba ang lahat, ng tama? Agad sumagot ang kanyang mga alagad, at sinabi, opo, master, muling sinabi ng ating bida, dinala na rin namin ang mga regalo na ibinigay din sa amin ng dakilang komandante. Pumasok sa kanyang isipan ng nakakabinging sigaw ng dakilang komandante. Tanggapin mo at manahimik ka na lang hangal ka, makukuha mo ba ang salapi para magpagamot ng mga tao sa pamamagitan ng paghuhukay ng lupa? Kung gusto mong gumawa ng mga dakilang bagay, isipin ang pagtatatag ng iyong kapangyarihan. At ano pa ba ang mas makabubuti kaysa sa salapi, sa pagtatag ng kapangyarihan? Sabay duro nito. Nagkamot ang ating bida ng tenga, at sinabi, sa kanyang isipan, kahit nabasag yata ang eardrum ko, mukha naman na pabuti. At mukhang hindi naman siya nagkakamali,
Maya-maya ay natigil ito sa pagkakamot nang tinawag siya ni Sien. At sinabi, Master, agad siya lumingon, pababa ng hagdan si Sien, at bitbit ang bag mula sa likod at sinabi, handa na ako. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, mabuti, at may isa na naman akong alagad. Sumakay sa kanilang kabayo at sinabi ng ating bida, humanda ang lahat, at aalis na tayo. Agad na sumagot ang kanyang mga alagad, at sinabi, Opo, Master, lumipas ang mga oras sa kalagitnaan ng paglalakbay sa kabundukan. Bahagyang bumagal ang takbo ng kabayo ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, subalit. Agad kumunat ang kanyang mga mata, at muling sinabi, bakit? Lumingon siya sa kanyang likuran sa tabi ni Sien, at muling sinabi, sa kanyang isipan, ang banal na himalang manggagamot ay sumusunod sa amin. Nakangiti na nakasakay sa kanyang kabayo si Master Pion. Na tila ba wala lang, sinabi ng ating bida, ikaw pala, banal na milagrong manggagamot. Di ba, sabi mo ay pupunta ka sa Yongzhou? Tumawa si Master Pion, at sinabi, ho. Hindi ba't ang maliit na lawa sa timog na direksyon ng isang bansa ay kilala na napakaganda? At gusto kong pumunta doon minsan, note, Yongzhou, ay silangan kanluran ng Luoyang, habang ang Yuzhou ay nasa bansa ng Tei, ay Luoyang silangan. Paulit-ulit na sinabi ni Master Pion, gusto kong makita ang bansang Tei, ang bansang Tei. Sinabi ni Sien, na tila ba nahihiya, tatay, tila naman tumamlay ang ating bida, na dapat ay hindi kasama si Master Pion, subalit wala siyang magawa, dahil nagpupumilit ito na gusto niya marating ang bansa ng Tei. At sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, at mayroong kaming kasama, na parang tanga, para sa kanyang anak na babae. Sinabi ng batang si Wuo, Master, mas marami po tayo kaysa noon dumating tayo. Sinabi naman ni Bien-a, alam ko na di ba, mayroon na din tayong junior at ate ngayon. At mukhang sa wakas ay hindi na ako ang bunso. Habang patuloy sila na nagtatawanan, habang bahagyang naglalakad ang kanilang mga kabayo. Muling ngumisi ang ating bida habang nakalabas ang mga ngipin, at sinabi, huwag kayong mag-alala at itatreto ko kayo ng patas. Sabay tumawa ang dalawang bata, sinabi naman ni Okju. Ang mabuti pa, iwanan niyo ang pagsasanay sa panlabas na sining sa akin, manggagamot Hua. At sanayin sila tulad ng pagpunta ko sa mga pine cones. Agad tumutol ang dalawang bata, at sinabi, bakit, ganito ang ikinikilos nitong mamang ito. At habang patuloy ang kanilang marahan na paglalakad sakay ng kanilang kabayo, ay hindi nila napansin, na mula sa nakakubli ay mayroon nakatanaw na isang lalaking nakaitim, masama ang tingin, na tila ba ay lihim silang sinusundan at minamatsagan, kinuha ang dalang kalapati, at lihim na isinukbit ang isang liham sa paa ng kalapati, matapos ay pinalipad ito, lumipad paitaas ang kalapati, dumaan ito sa ere, sa ibabaw ng ating bida, tumingala ito, at tinignan ng ating bida.